Isang binatang loser ang hindi akalain na ang na-hired niyang maid ay isang malupit na assassin. Si Hito ay isang ordinaryong binata na ginugugol ang kanyang summer vacation mag-isa sa bahay. Iniwan siya ng mga magulang niya para sa kanilang second honeymoon. Sa halip na mag-enjoy sa oras niya, nagkulong lang siya sa kwarto, abala sa pagsamba sa mga 2D wafes, at ginawang parang tambakan ng basura ang bahay. Isang umaga, habang mahimbing siyang natutulog, tumunog ang doorbell. Nagising siya at pumunta sa pinto, kung saan nakita niya sa security camera ang isang napakagandang babae na naghahanap ng trabaho bilang maid. Wala sa sariling magdesisyon, pinapasok niya ang babae at tinanong kung ano ang experience nito sa trabaho. Dito inamin ng babae, na nagpakilalang si Yuki, na isa siyang dating assassin. Ang trabaho niya noon ay patayin ang mga traidor sa master niya. Halos malaglag ang panga ni Hito sa takot, sinabi ni Yuki na ipinadala siya ng kanyang master para magsilbi kay Hito. Nang tanungin niya kung biro lang ba ito, seryoso pala ang babae, kaya lalong ninerbiyos si Hito. Nag-isip si Hito kung paano siya naging konektado sa master ni Yuki. Pinaliwanag nito na ang lola ni Hito ay kilala ang anak ng pinsan ng driver ng kanyang master. Napaisip si Hito at nagdeklara na para silang strangers. Ngunit bigla niyang napansin na pinutol niya ang sinasabi ni Yuki, at baka magalit ito. Agad niyang binago ang usapan at tinanong kung anong klaseng assassination ang specialty nito. Para ipakita ang galing, dinala siya ni Yuki sa backyard. Doon, nagbato siya ng maraming kutsilyo sa puno at gumawa ng malinis na vertical na linya. Sa sobrang takot ni Hito, muntik na siyang maihi sa pantalon. Sinabi niya na wala siyang plano magpapatay ng kahit sino, at dahil wala rin siyang koneksyon sa master ni Yuki, dapat bumalik na lang ito sa dati niyang buhay. Mukhang nadismaya si Yuki, pero tinanggap ang desisyon ni Hito. Nagpaalam siya at humingi ng paumanhin sa abala, habang papaalis si Yuki, napabuntong hininga si Hito sa ginhawa. Ngunit biglang napansin niyang may naiwan si Yuki, isang maliit na bell. Hinabol niya ito para ibalik, pagdating sa kalsada, biglang nakita ni Hito ang isang paparating na truck. Doon niya naisip, tapos na siya, pero mabilis na sumaklolo si Yuki, inalis siya mula sa panganib at nailigtas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mukhang naguguluhan si Yuki. Napansin niyang mabilis ang tibok ng puso niya at sinabi, "Ngayon lang ako nakapagligtas ng tao. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang nararamdaman ko." Medyo nagulat si Hito sa mga nangyari, at nagpaalam na ang maid na si Yuki. Bigla siyang nakaramdam ng pagbabago ng puso at tinanong siya kung maaari ba siyang magbigay ng test run ng kanyang mga kakayahan. Pagbalik nila sa bahay, nagsimulang mag-lecture si Yuki kung paano gumamit ng mga kutsilyo. Sinabi ni Hito na gusto lang niya itong maglinis ng bahay. Itinuro niya ang lahat ng mga kalat sa paligid, at nagtanong si Yuki kung ilan sa mga bag na iyon ang may mga katawan sa loob. Nataranta si Hito at sinubukang ipaliwanag na wala siyang kinalaman sa linya ng trabaho nito, gusto lang niya ng normal na housekeeper. Naramdaman niya ang utang na loob dahil iniligtas siya ni Yuki, kaya gusto niya itong tulungan. Tinanong ni Yuki kung tatanggapin ba siya ni Hito kung magiging mahusay siyang housekeeper. Sinubukan niya ang kanyang makakaya, pero sa loob lang ng ilang segundo, nabali niya ang mop, natapon ang tubig kung saan-saan, at napunta pa ang balde sa ulo niya. Nag-aalala siyang humingi ng paumanhin kay Hito, sinasabing lilinisin niya agad ang gulo. Ngunit nadulas siya sa basang sahig, bago pa man makagalaw si Hito para saluhin siya, ipinakita ni Yuki ang kanyang acrobatic skills at nagawa ang isang perpektong landing. Ngunit nasira ang perfect execution nang muling bumagsak ang balde sa ulo niya. Tinanong siya ni Hito kung palagi ba siyang ganito ka-clumsy. Nalungkot si Yuki at humingi ng tawad, sinasabing wala talaga siyang alam gawin kundi ang pumatay. Sinabi niya na maiintindihan niya kung hindi na siya tatanggapin ni Hito. Ngunit tinanggal lang ni Hito ang balde sa ulo niya at binigyan siya ng tuwalya, sinasabing maaari naman siyang matuto ng mga bagong bagay. Tinulungan niya si Yuki sa paglilinis ng bahay habang tinuturuan ito, at hindi nagtagal, naging malinis na ang buong lugar. Naramdaman ni Hito ang gutom, pero ang bago niyang maid ay hindi marunong magluto. Kaya nagpasya siyang tulungan ito, kinuha ni Yuki ang task ng paghiwa ng mga gulay, at gamit ang kanyang masterful knife skills, na-shred niya ang repolyo sa loob ng ilang segundo. Dinala naman ni Hito ang mga pork cutlets na binili niya kanina, ngunit hindi alam ni Yuki kung ano ang mga ito. Sinabi niya na hindi siya nag-aalala sa lasa ng pagkain dahil para sa kanya,
kailangan lang ito para sa nutrisyon. Medyo nasaktan si Hito dito, habang ine-endorso ni Hito ang pork cutlets na binili niya mula sa isang local shop, nananatiling walang reaksyon si Yuki. Hindi na dismaya si Hito at naisip na baka magbago ang kanyang reaksyon kapag natikman na niya ito. Bigla niyang napagtanto na hindi pa pala niya natatanong ang pangalan ng maid. Sinabi ni Yuki na wala siyang pangalan, at bilang employer nito, malaya si Hito na tawagin siya kahit ano. Nag-isip si Hito pero walang maisip, kaya pansamantala niya itong tinawag na maid. Pagkatapos nito, naghain siya ng pagkain at habang kumakain sila, sabik na naghihintay si Hito ng reaksyon mula kay Yuki. Kahit hindi niya maramdaman ang espesyal na lasa ng pork cutlet, naramdaman ni Yuki ang isang uri ng init na hindi niya pa naranasan dati. Sinabi niyang masarap ito, pero nang inalok siya ni Hito na subukan ito gamit ang isang special sauce na 70% MSG, literal na na-overwhelm siya ng lasa. Kinagabihan, nagising si Hito mula sa isang masamang panaginip, paulit-ulit niyang napapanaginipan ang pag-alis ng kanyang ina. Bigla siyang nakaramdam ng gutom kaya nagpunta siya sa kusina para kumuha ng noodles. Laking gulat niya nang makita na may tao na sa kusina. Sa sobrang kaba, naisip niyang baka tinatraidor siya ni Yuki para patayin sa pamamagitan ng pagpapababa ng kanyang guard. Maingat siyang sumilip sa kusina, at nakita niya si Yuki na may pulang mantsa sa mukha. Napraning si Hito, pero nang bumaling si Yuki paarap hawak ang isang bote ng sauce, naramdaman niya ang ginhawa. Nataranta si Yuki, pero sinabi ni Hito na huwag mag-alala dahil naiintindihan niya ang midnight munchies. Nagluto siya ng ilang leftover food at cup noodles para sa kanilang midnight snack. Habang kumakain, tinanong ni Yuki si Hito kung nanaginip siya ng masama. Sinabi nito na papunta siya sa kusina nang marinig niyang parang may umaatake kay Hito, kaya palihim siyang sumilip. Pero nakita niya si Hito na umiiyak habang natutulog. Napahiya si Hito sa narinig, sinabi pa ni Yuki na tinatawag niya ang pangalan ng kanyang ina ng paulit-ulit. Pagkatapos, ikinwento ni Yuki ang kanyang panaginip, isang malaking bote ng sauce ang nag-uusap sa kanya. Nang subukan niyang tikman ito, bigla itong naglaho. Nanlaki ang mata ni Hito at hindi makapaniwala sa narinig. Sinabi pa ni Yuki na bago ito sa kanya dahil dati, puro patayan o siya ang pinapatay sa kanyang mga panaginip. Dahil dito, nalungkot si Yuki para kay Hito, sinabi niya na hindi niya alam kung paano siya kukomportahin. Sinagot naman ni Hito na hindi ito malaking bagay, mula nang umalis ang kanyang ina, madalas niya itong napapanaginipan. Naalala niya noong bata pa siya, kapag masama ang panaginip niya, natutulog siya sa kandanggan ng kanyang ina. Biglang nag-alok si Yuki ng kanyang makapal na hita bilang unan ni Hito. Nang inalok ng maid na si Yuki ang kanyang kandanggan bilang unan, nataranta si Hito at sinabi na hindi na siya bata para gawin iyon. Dagdag pa niya, hindi niya kayang basta-basta magpahinga sa kandanggan ng kahit sino. Ang mga salitang ito ay biglang nagpuno ng kawalan kay Yuki. Naalala niya ang sinabi ng dati niyang master na ang tanging bagay na magaling siya ay ang pumatay. Naramdaman niyang unti-unting lumalamig ang paligid. Ngunit bago tuluyang lumunin ng lungkot, biglang ipinatong ni Hito ang ulo niya sa kandanggan ni Yuki. Naramdaman ni Yuki ang init at sinabi kay Hito na maaari siyang magpahinga doon ng matagal hanggat gusto niya. Kinabukasan, nakita ni Hito si Yuki na pinaghihiwa ang mga basura para maging compact. Na-impress si Hito sa pagiging resourceful nito, habang itinatapon niya ang mga basura, may nakita siyang isang kahon sa labas ng pintuan. Sa loob nito ay isang tuta, iniwan ng kung sino man para alagaan niya. Naiinis si Hito, iniisip kung ang bahay ba niya ay naging ampunan na para sa kung ano-anong hayop. Natagpuan ni Yuki ang isang note sa kahon na nagsasabing ang dating may-ari ng tuta ay binili ito sa pag-aakalang maliit ang breed. Nang malaman niyang lalaki ito ng malaki, wala siyang pera o oras para alagaan ito. Iniwan niya ang aso sa harap ng pinakamayamang bahay sa lugar, umaasang ang makakakita ay magpapalaki nito. Naiinis man, napagdesisyonan pa rin ni Hito na ampunin ang aso dahil hindi ito mabubuhay sa init ng tag-init sa labas. Sa mga salitang ito, biglang naalala ni Yuki ang isang malalim na trauma. Sinabi niya kay Hito na ang pagligtas sa isang buhay ng walang konsiderasyon ay hindi laging tamang gawin. Dagdag pa niya, ang mga inabandonan ng iba ay dapat matutong lumakas upang mabuhay ng mag-isa. Sinabi rin niya na kung magpapakita siya ng labis na simpatsya sa aso, baka pagsisihan niya ito balang araw.
Ngunit simple lang ang sagot ni Hito, hindi siya masyadong nagiging philosophical tungkol sa mga bagay na iyon. Binuhat niya ang tuta at tinanong si Yuki kung iniligtas ba siya nito kahapon dahil sa simpatsya o dahil natural na instinct niya iyon. Idinagdag ni Hito, human instinct ang tumulong sa kaya nating tulungan. Pagkatapos, dinala niya ang tuta sa loob ng bahay. Habang hawak ang tuta, sinabi ni Hito na cute at fluffy ito. Tinanong niya si Yuki kung gusto rin nitong hawakan ng aso. Ngunit tumanggi si Yuki at umiwas nang lumapit si Hito sa kanya kasama ang tuta. Napansin ni Hito ang kanyang awkwardness at tinanong kung natatakot ba siya sa aso. Napahiya si Yuki at inaming medyo natatakot nga siya. Dagdag pa niya, kung iuutos ni Hito na hawakan at laruin ang aso, gagawin niya ito kahit labag sa loob niya. Sinabi naman ni Hito na hindi niya kailangang pilitin ang sarili. Pagkatapos, tinanong niya kung bakit natatakot si Yuki sa mga aso. Ikinwento ni Yuki na habang nagsasanay siya bilang assassin, iniwan siya ng kanyang master sa isang kagubatan kasama ang mga wild dogs. Ang karanasang iyon ay nagbigay sa kanya ng trauma na dala-dala niya hanggang ngayon. Sinabi ni Hito na seryosong problema iyon dahil balak niyang panatilihin ang tuta sa bahay, at inaasahan niyang matutulungan siya ni Yuki sa pag-aalaga dito. Ang mga salitang ito ay tumama kay Yuki, nagdesisyon siyang maging mas kapaki-pakinabang sa kanyang bagong master. Nagdesisyon si Yuki na harapin ang kanyang takot at tinanong si Hito kung maaari niyang hawakan ang aso. Pumayag si Hito at iniabot ang tuta sa kanya. Nang hawakan ni Yuki ang aso, nagsimula siyang manginig na parang lumang Nokia phone habang mahimbing na nagpapahinga ang tuta sa kanyang mga braso. Tinanong ni Hito kung ano ba ang kinatatakutan niya sa aso, at sinabi ni Yuki na natatakot siya sa matatalas nitong mga kuko at pangil. Pero sabi ni Hito, mukhang cute at inosente naman ng aso. Biglang nagsimulang kumagat ang tuta sa daliri ni Yuki, at nataranta siya ng husto, halos may hagis niya ang aso palabas ng bintana. Mabuti na lang at maagap si Hito, kaya naagapan niya ito at kinuha ang tuta mula kay Yuki, na napasalampak sa sahig habang sinusubukang huminga ng maayos. Habang hawak ni Hito ang tuta, nagsimula itong kumagat sa kanyang mga daliri rin. Doon niya napagtanto na nangangati pala ang mga ngipin nito. Dinala niya ang tuta sa malapit na pet shop para ipacheck at bumili ng mga kailangang gamit. Pagbalik nila sa bahay, nagpasalamat si Hito kay Yuki sa pagtulong sa kanya sa pamimili. Biglang sinabi ni Yuki na hindi pa siya nakakita ng isang tao na kasing bait ni Hito. Ikinwento niya na ang mga utos ni Hito ay hindi niya kinagawian, dahil dati, ang trabaho niya ay pumatay ng mga tao kung saan ang pagkabigo ay hindi isang opsyon. Ngunit si Hito, kahit ilang beses na siyang nagkamali, ay patuloy siyang tinatrato ng mabuti. Tinanong niya si Hito kung ano ang maaari niyang gawin upang maging mas kapaki-pakinabang at kung nararapat ba siyang manatili sa piling niya. Bago pa makasagot si Hito, biglang tumakbo ang tuta palayo. Agad itong hinabol ni Hito at naabutan. Pagkatapos, sinabi niya kay Yuki na maaaring gusto niyang tumigil sa pagiging assassin at mamuhay bilang isang normal na babae. Sinabi niya na ito ang pagkakataon niya, kaya huwag masyadong mag-overthink tungkol dito. Napaisip si Yuki at napagtanto na sa buong panahon ng kanyang pagiging assassin, hindi niya kailanman naisip na itigil ang trabaho. Para sa kanya, ang pagpatay ng iba ay naging dahilan ng kanyang pag-iral, at pakiramdam niya ay magiging walang silbi siya kung hihinto siya sa paggawa nito. Biglang tinuro ni Hito kay Yuki ang kamangha-manghang sunset. Tumabi si Yuki sa kanya, iniisip na kung mananatili siya sa tabi ni Hito, baka matutunan niya kung ano talaga ang gusto niya sa buhay. Sinabi ni Hito na noong unang dumating si Yuki sa bahay niya, sobrang takot niya dahil hindi pa siya nakakakita ng assassin sa totoong buhay. Pero matapos niya itong makilala, na-realize niyang mabuting tao si Yuki sa kalooban. Ang marinig na mabuting tao siya ay nagbalik ng alaala kay Yuki noong normal pa siyang bata. Naalala niya ang panahon na pinuri siya ng kanyang mga magulang. Bigla niyang tinanong si Hito kung paano siya magiging normal na babae ulit. Ang unang payo ni Hito ay tungkol sa kanyang mga pagkakamali. Sinabi niya na dahil bago sa kanya ang lahat ng iniuutos sa kanya, natural lang na magkamali. Kaya hindi niya dapat hayaan ang mga pagkakamaling iyon na pabigatin ang kanyang damdamin. Nagpatuloy si Yuki sa paghahanda ng hapunan, sa pagkakataong ito, naghiwa siya ng repolyo na parang isang normal na tao. Napagtanto niyang mas madali ang mga bagay kapag ginagawa ang mga ito ng normal at hindi kailangang magbigay ng matinding konsentrasyon.
Habang iniisip niya ang mga ihahanda para sa hapunan, biglang dumating ang tuta at dumaikit sa kanyang binti. Nataranto si Yuki at itinutok ang kutsilyo sa tuta, iniisip na inaatake siya nito mula sa likod. Pero nang makita niya itong nanginginig at napahiga, naisip niyang gutom lang pala ito. Pinakain niya ang tuta at sinubukang hawakan ito upang harapin ang kanyang takot. Pero biglang pumasok si Hito, at nagulat si Yuki, impressed si Hito na pinakain ni Yuki ang tuta, kaya nagpasalamat siya. Habang hinahaplos niya ang tuta, napansin niyang sobrang fluffy ng balahibo nito, kaya naisip niyang pangalanan itong Makai. Nagustuhan ng lahat ang pangalan, at biglang nag-emote si Hito para iparating kay Yuki na gumagaling na siya sa kanyang trabaho. Labis itong ikinatuwa ni Yuki, at inialok niyang alagaan si Makai kapag busy si Hito. Nag-aalala si Hito tungkol sa phobia ni Yuki sa mga aso, pero sinabi nito na gusto niyang maging normal, at para doon, kailangan niyang lampasan ang kanyang takot. Na-impress si Hito sa determinasyon ni Yuki, kaya ginabayan niya ito sa paghaplos kay Makai. Dahan-daang hinawakan ni Yuki ang tuta at hinaplos ang tiyan nito. Doon niya napagtanto na walang basehan ang kanyang takot at napakabait ng tuta. Pagkatapos nito, sabay silang naupo para sa hapunan, at muling nahulog si Yuki sa pagmamahal sa special sauce na inihain ni Hito. Matapos mabilis na ubusin ang kanyang pagkain, tinanong ni Hito si Yuki kung gusto niya ng second serving. Sinabi niya na hindi na niya dapat abalahin ang kanyang master sa ganitong bagay, ngunit ang katawan niya ay tila may sariling isip, iniabot nito ang plato sa kabila ng kanyang sinabi. Sinabi ni Hito sa kanya na tigilan ng sobrang pag-aalinlangan at huwag mahiya kung may gusto siya. Sa pagkakataong iyon, tinanong ni Yuki si Hito kung maaari ba siyang bigyan ng pangalan. Nagsimula si Hito na magtanong ng ilang basic na bagay bago pumili ng pangalan. Nang tanungin niya ang tungkol sa birthday nito, ang tanging naalala ni Yuki ay na sobrang lakas ng snow noong araw na iyon. Dahil dito, napagdesisyonan ni Hito na pangalanan siyang Yuki, na ang ibig sabihin ay snow. Ngunit ang pangalang ito ay nagdulot ng hindi kanais-nais na alaala para kay Yuki. Tinawag din siya ng dati niyang master na, Yuki, dahil malamig daw ang kanyang dugo, tulad ng snow. Ayaw niya sa pangalang iyon, pero nang ipinaliwanag ni Hito kung gaano niya kamahal ang snow at winter, unti-unting natanggap ni Yuki ang pangalan. Ngumiti siya at nagpasalamat kay Hito, matapos iyon, paulit-ulit niyang binigkas ang kanyang bagong pangalan na parang isang Pokemon. Kinabukasan, habang naglalaro si Yuki at si Makai, lumapit si Hito sa kanya hawak ang isang piercing gun. Sinabi niya na plano niyang magpa-pierce para magmukhang cool sa harap ng kanyang mga kaibigan. Hindi siya confident na gawin ito mag-isa kaya hiningi niya ang tulong ni Yuki. Pumayag naman si Yuki at inihanda ang piercing gun, pero nang malapit na siyang maglagay ng butas sa tenga ni Hito, bigla siyang umatras. Nagsimula siyang manginig at tanungin si Hito kung ito ba ang parusa sa kanya sa paggawa ng isang bagay na hindi niya nagustuhan. Sinabi niya na natatakot siyang saktan si Hito at tinanong niya kung bakit siya tila okay lang noon na, bumutez, sa mas malalang paraan sa mga tao. Bago pa man sumagot si Hito, biglang tumunog ang doorbell. Binuksan ni Yuki ang pinto, at nakita niya ang nakababatang kapatid ni Hito, si Rico, na sabik na makita ang aso dahil tinext siya ni Hito tungkol dito. Nagulat si Rico nang makita ang isang magandang babae sa bahay ng kanyang kuya. Pagpasok ni Rico, namangha siya kung gaano kalinis ang bahay, pero higit sa lahat, hindi niya matanggap agad na ang kanyang kuya ay may magandang maid. Sinimulan niyang hilahin ang pisngi ni Hito habang nagtatanong kung bakit hindi niya ito sinabi noon pa. Sinagot siya ni Hito na magiging sobrang concerned ang kanilang mom kung sinabi niya ang tungkol dito. Idinagdag pa niya na tinawagan niya ang kanilang dad tungkol sa pagkuha ng maid, at simpleng, okay, lang ang sagot nito. Muling hinayla ni Rico ang pisngi ni Hito, at biglang nagtanong si Yuki kung magkaibang bahay ba sila nakatira. Biglang naging mahiyain si Rico at umiwas ng tingin, habang ipinaliwanag ni Hito na ang kapatid niya ay mahilig sa magagandang tao at bagay. Ito ang dahilan kung bakit hindi niya sinabi kay Rico ang tungkol kay Yuki. Nagpakilala ang dalawang babae sa isa't isa, at sinabi ni Rico na maganda ang pangalan ni Yuki. Nagpasalamat si Yuki at ikinwento na si Hito ang nagbigay ng pangalan sa kanya dahil dati siyang assassin at walang permanenteng pangalan. Sinubukan ni Hito na pigilan siya, pero huli na ang lahat. Nanlaki ang mata ni Rico sa narinig, hindi dahil natakot siya, kundi dahil impressed siya na si Yuki ay parehong maganda at malakas.
Hiniling ni Rico na magbigay ng autograph si Yuki, pero nadismaya siya nang makita niyang sobrang pangit at parang pambata ang sulat nito. Nabahala si Yuki sa reaksyon ng magkapatid at ipinaliwanag na hindi siya magaling magsulat, pero marunong siyang magsalita ng 12 wika ng maayos. Lalong napahanga si Rico at nagdesisyon na gawing summer vacation project si Yuki. Hiniling ni Rico na ipakita ni Yuki ang kanyang assassin skills. Agad namang pinigilan siya ni Hito, sinasabing huwag magsulat ng anuman na maaaring magdulot ng problema kay Yuki. Sinabi ni Rico na ipapasalang niya ito bilang fiction. Tumango si Yuki at inaya si Rico sa backyard para ipakita ang kanyang kakayahan. Doon, tumayo si Rico na may hawak na mansana sa ulo. Sobrang tiwala sa galing ni Yuki. Hinanda ni Yuki ang kutsilyo, at sa isang mabilis na galaw, tinamaan niya ang mansana sa gitna. Sobrang natuwa si Rico at tinanong kung saan galing ang kutsilyo. Ipinaliwanag ni Yuki na nasa loob ito ng kanyang damit. Dati, dala niya ang 16 na kutsilyo, pero sinabi ni Hito na sobra iyon kaya 5 na lang ang dala niya ngayon. Habang nagtatanong pa si Rico, biglang umingay ang tiyan niya. Tumawa si Hito at sinabing malapit na ang oras ng tanghalian. Hiniling ni Rico na magluto si Yuki ng kanyang signature dish, pero ang tanging alam ni Yuki sa pagluluto ay ang pag-shred ng repolyo. Dahil hindi sila mga herbivore na puro gulay lang ang kinakain, nagdesisyon silang kumain ng Big Mac sa labas. Habang kumakain, napansin ni Rico ang isang poster para sa isang summer festival na gaganapin mamayang gabi. Sinabi ni Hito kay Yuki na nagbebenta sila ng special na sauce sa festival. Nang marinig ito, nagsimula nang maglaway si Yuki at nakiusap kay Hito na dalhin siya roon. Pumayag naman si Hito ng buong saya, pumunta ang tatlo sa festival at sumubok ng shooting game. Hindi tinamaan ni Rico ang anumang target, kaya kinuha ni Yuki ang baril para ipakita ang kanyang kakayahan. Sinubukan ni Yuki ang shooting game sa festival, pero wala rin siyang nataman dahil sira pala ang baril. Napaisip siya kung karapat-dapat pa ba siyang tawaging assassin. Matapos iyon, pumunta sila sa Goldfish Scoopang, kung saan ipinakita ni Yuki ang kanyang skills at na-impress si Rico. Sunod nilang pinuntahan ang sauce shop, at sobrang nagustuhan ni Yuki ang crackers na nilagyan ng masarap na sauce. Habang busy si Yuki sa pagkain, tumakbo si Rico para bumili ng maiinom. Si Hito at Yuki naman ay naghintay sa malapit, habang naghihintay, tinanong ni Hito si Yuki kung nakapunta na ba siya sa mga festivals noon. Sagot ni Yuki, nakapunta na siya, pero para lang pumatay ng mga target niya. Mukhang malungkot si Yuki habang inaalala ang madilim niyang nakaraan. Biglang nagsimula ang fireworks, at natulala si Yuki sa ganda ng mga ilaw sa langit. Hindi nagtagal, bumalik si Rico dala ang mga inumin at naupo sa pagitan nila upang panoorin din ang fireworks. Pag-uwi nila, isang biker ang biglang dumaan ng mabilis, halos mabangga si Rico. Narinig nilang sumisigaw ang isang tao na ninakawan siya ng biker. Sa bilis ng pangyayari, iniligtas ni Yuki si Rico mula sa tiyak na aksidente. Nang makita ni Hito na ligtas si Rico, napansin niyang tila nagustuhan ng kapatid niya ang pagkakahawak ni Yuki sa kanya, na tila nagising ang kakaibang kink. Galit na galit si Hito sa biker, hindi lang dahil sa pagnanakaw, kundi pati na rin sa paglagay sa peligro ng buhay ng mga inosenteng tao. Sinabi niya na ang mga taong tulad nito ay dapat maparusahan. Agad namang tinanggap ni Yuki ang pahayag na iyon bilang mission. Bago pa man masabi ni Hito na tumigil siya, nagsimula nang umakyat si Yuki sa mga gusali, parang si Spider-Man, upang habulin ang magnanakaw. Tuwang-tuwa si Rico at sinabing kailangan nilang habulin si Yuki dahil gusto niyang makita kung paano babanatan ni Yuki ang robber. Sinundan nila si Yuki habang tumatalon ito sa mga bubong. Hindi nagtagal, natunton ni Yuki ang biker, tumalon siya mula sa gusali at ibinato ang 2 kutsilyo sa mga gulong ng motor ng magnanakaw, na naging sanhi ng pag-crash nito sa isang alley. Pagdating ni Hito at Rico sa lugar, nakita nila si Yuki na papalapit sa robber, hawak ang kanyang mga kutsilyo. Nataranta si Hito at agad na sinabi kay Yuki na huwag patayin ang lalaki. Ngunit imbes na saktan ito, tinapak lang ni Yuki ang helmet ng magnanakaw at sinabing iyon ang kanyang parusa. Napabuntong hininga si Hito sa ginhawa, habang lumilingon si Yuki, sinabi niya kay Hito na ganito niya naiintindihan ang normal na parusa. Sakto namang dumating ang babaeng ninakawan, kasama ang isang pulis para hulihin ang magnanakaw. Umuwi na sina Hito, Rico, at Yuki,
At sinabi ni Rico kay Yuki na siguradong magugulat ang mga kaibigan niya sa school kapag ikinwento niya ang tungkol sa kanya. Naging curious si Yuki at tinanong tungkol sa school, dahil hindi pa siya nakakapunta sa ganoong lugar. Ipinaliwanag ni Rico na masaya sa school basta't walang silent kid na magdadala ng semi-automatic. Sinabi rin niyang pwedeng makipagkaibigan at matuto ng maraming bagay. Tumakbo si Rico papunta sa bahay nila, ngunit ang mga sinabi niya ay nagbigay ng interes kay Yuki na mag-aral sa isang school. Sinabi ni Yuki kay Hito na baka makatulong ang pagpasok sa school para maging normal siya. Sumang-ayon naman si Hito, pero napaisip kung eligible pa ba si Yuki na pumasok sa school sa edad niya. Lumipas ang panahon, natapos ang summer vacation, at bumalik si Hito sa school para sa bagong taon ng high school. Habang iniisip niya kung magiging okay si Yuki mag-isa sa bahay, biglang lumapit ang isa niyang delinquent na kaibigan at tinanong kung narinig na niya ang balita tungkol sa Pretty Maid cosplayer sa bayan. Halos may buga ni Hito ang iniinom niya sa sobrang gulat, pero nagkunwari siyang wala siyang alam para maiwasan ang karagdagang tanong. Sinabi ng isa sa kanyang mga kaibigan na minsan niyang nakikita ang Pretty Maid sa library. Napaisip si Hito kung bakit pumupunta si Yuki sa library. Biglang dumating ang kanilang teacher at sinabing may bagong transfer student sa klase nila. Ang bagong student ay walang iba kundi si Yuki. Nataranta si Hito nang makita siya. Ipinakilala siya ng teacher bilang pinsan ni Hito at pinaupo siya sa harapan nito. Hindi pa rin makapaniwala si Hito sa nangyayari, pero nang humarap si Yuki sa kanya at sinabing, "Looking forward akong mag-aral kasama ang aking master," biglang nag-init ang buong klase sa selos. Ang natitirang oras ng araw ay naging sobrang hirap para kay Hito. Nang dumating si Rico para makita siya pagkatapos ng klase, parang naging bato na si Hito sa pagod at pagkagulat. Doon niya napagtanto na si Rico ang may kagagawa ng lahat. Biglang tumalon sa tuwa si Rico at sinabing, "Ito ang malaking surprise ko para sa'yo." Habang naglalakad pa uwi sina Hito at Rico, sinabi ni Rico na si Yuki ay isang mabilis na learner, natutunan ang basics ng lahat sa loob lang ng 3 araw. Pero mas curious si Hito sa ibang bagay, katulad ng kung paano nakapasok si Yuki sa school, at lalo na sa klase niya. Tinanong din niya kung bakit kailangang magpanggap si Yuki na pinsan niya, at bakit itinago ito sa kanya. Ipinaliwanag ni Yuki na ideya ni Rico ang pagpapanggap bilang pinsan dahil mas kapani-paniwala ang backstory na iyon. Tungkol naman sa pagpasok sa school, sinabi niya na ginamit niya ang koneksyon niya sa underworld para maayos ang admission. Dagdag pa ni Yuki, sinabi ni Rico na huwag itong sabihin kay Hito agad dahil mas masaya raw makita ang reaksyon niya kapag nalaman niya ito. Hindi napigilan ni Hito na hampasin si Rico dahil dito, pero sinabi niyang hindi siya galit, nagulat lang siya. Dagdag pa niya, dapat nilang i-enjoy ang high school life nila mula ngayon. Kinabukasan, pagdating ng lunch break, nagkagulo agad ang mga estudyante, nagmamadaling pumunta sa cafeteria para makabili ng special katsuda bread na ibinebenta 1 beses lang kada linggo. Naging curious si Yuki, at ipinaliwanag ni Hito na ang Katsuda Bakery ay sobrang sikat at may tie-up sa school para maibenta ang kanilang masarap na tinapay. Limitado ang mga piraso ng bread, kaya lahat ay nagmamadaling makabili nito. Inisa-isa ni Hito ang iba't ibang flavors ng Katsuda bread, kabilang na ang isang may special sauce sa loob. Agad na sinabi ni Yuki na siya ang kukuha ng bread para sa kanilang dalawa. Sinabi ni Hito na mahirap ito dahil ang kanilang classroom ang pinakamalayo sa cafeteria, pero hindi nagpatinag si Yuki. Tumalon siya mula sa bintana at dumiretso sa rooftop. Sinundan siya ni Hito habang paulit-ulit siyang sinasabihan na tumigil. Pero nang makita niya ang determinasyon sa mukha ni Yuki, napagtanto niyang wala nang saysay na pigilan siya. Tumakbo si Yuki sa railing, buong focus na makarating sa Katsuda store bago ang iba. Habang pinapanood siya, naalala ni Hito ang kapatid niyang si Rico, kapag gusto nito ng dessert, wala talagang makakapigil. Napansin ni Hito ang isang grupo ng hardcore Katsuda bread fans na mabilis ding papunta sa store. Kinabahan siya sa maaaring mangyari kapag nagkasalubong sila ni Yuki. Pero mabilis na kumuha ng shortcut si Yuki, tumalon mula sa isang gusali papunta sa isa pa, perpektong bumagsak sa railing ng bagong building. Mula roon, tumalon siya pababa, eksaktong napunta sa harap ng bread store, at mahinahong pumasok. Naka-order si Yuki ng isang stuffed bread para sa sarili at isang sandwich para kay Hito. Pero pagbalik niya, nanginginig siya sa pagkadismaya.
Sinabi niya kay Hito na ang tindera ay may patakaran, isang bread lang kada tao. Humingi siya ng paumanhin dahil binili niya ang stuffed bread para sa sarili niya at kumuha na lang ng regular na stuffed bread para kay Hito mula sa cafeteria. Sinabi ni Hito na kakainin na lang niya ang regular bread. Pero si Yuki, nahihiyang inialok ang katsuda bread kay Hito. Tumanggi si Hito at sinabing dapat kainin ni Yuki ang katsuda bread dahil siya ang nag-effort na makuha ito. Dagdag pa niya, nakatikim na siya nito dati, kaya hindi tama na siya ang kumain nito sa halip na si Yuki. Habang kinakain ni Yuki ang stuffed bread, kitang-kita ang saya niya. Napapangiti si Hito habang pinapanood siya, biglang binali ni Yuki ang isang piraso ng bread at sinubukang pakainin si Hito. Nataranta si Hito, lalo na nang halos ipasok ni Yuki ang tinapay ng buo sa kanyang lalamunan. Kinagabihan, dumalaw si Rico sa bahay ni Hito para mag-overnight kasama si Yuki. Sinabi ni Rico kay Hito na palagi niyang pinangarap magkaroon ng ate at minsan pa nga'y naisip niyang sana babae na lang ang kapatid niya. Agad siyang sinaway ni Hito, sinabing kontrolin ang kanyang imahinasyon. Ngunit may mas malaki pang ideya si Rico, sinabi niyang dapat pakasalan ni Hito si Yuki para maging bahagi na ito ng pamilya. Nataranta si Hito habang idinidiin ni Rico na halata namang gusto ni Yuki si Hito. Pilit niyang itinatanggi ito, pero sinabi ni Rico na hindi naman niya maiintindihan ang damdamin ng isang babae. Aniya, halata niyang si Yuki ay maaaring mag-confess kay Hito anumang oras. Idinagdag pa ni Rico na malamang ay okay lang ang kanilang mom sa ganitong kasal, pero hindi siya sigurado sa kanilang dad. Biglang dumating si Yuki at nagtanong kung sino ang ikakasal. Nataranta si Hito, pero walang pag-aalinlangan si Rico at diretsyong sinabi kay Yuki na gusto niyang magpakasal ito kay Hito. Tinanong ni Rico si Yuki kung gusto ba niya si Hito. Sumagot si Yuki ng direkta, sinabing hinahangaan niya si Hito. Halos mabaliw si Hito sa sobrang kaba, pero biglang binago ni Rico ang usapan at sinabing gusto niyang kumain ng prutas. Lumabas sila upang kumain ng prutas sa sariwang hangin. Habang kumakain, muling sinimulan ni Rico ang pag-ship kay Hito at Yuki. Sinabi niya kay Yuki na kapag naging 18 si Hito, maaari na silang legal na magpakasal dahil mas matanda na si Yuki. Nataranta si Yuki dahil wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin ng kasal, pero sinigurado ni Rico na kaya niya itong harapin. Sinubukan ni Hito na patahimikin ang kapatid, pero tinanong siya ni Rico kung hindi ba siya magiging masaya kung mapapangasawa niya ang isang maganda at maasahang babae tulad ni Yuki. Namula si Hito dahil hindi niya maitanggi ito, kaya sinabi ni Rico na napatunayan na niya ang kanyang punto. Kinabukasan, inaantok si Hito sa school dahil ginigising sila ni Rico buong gabi. Biglang napansin ng teacher na natutulog siya, kaya hinagis nito ang chalk papunta sa ulo ni Hito. Pero mabilis na kumilos si Yuki, ginamit ang kanyang assassin skills para hatiin ang chalk sa ere. Sa kasamaang palad, nag-backfire ang kanyang move dahil ang 2 piraso ng chalk ay tumama sa magkabilang mata ni Hito. Nagpanik si Yuki dahil inakala niyang tulad sa pelikula, tatama lang ang mga piraso sa sahig. Ang teacher at ang buong klase ay tulala rin, nagtataka kung paano nahati ang chalk sa ere. Samantala, si Hito ay napahawak sa kanyang mga mata habang sinisigurado ni Yuki na okay siya. Pagpunta ni Hito sa infirmary para ipasuri ang kanyang mga mata, nagulat siya nang makita ang isang bagong nurse na sobrang ganda. Nagpakilala ito bilang Nida at sinimulan ang pagsusuri sa mga mata ni Hito. Habang ginagawa ito, tinanong niya si Hito tungkol sa relasyon niya kay Yuki. Nauutal si Hito habang sinasabi niyang pinsan niya si Yuki, pero natawa si Nida at sinabing wala silang magkahawig na katangian. Idinagdag pa ni Nida na si Hito ang tipo niyang lalaki, at hindi alam ni Hito kung paano sasagot dito. Matapos masuri ang kanyang mga mata, sinabi ni Nida na wala namang seryosong problema. Pero biglang inilock ni Nida ang pinto, itinulak si Hito sa kama, at sinabing susuriin niya ang buong katawan nito para makita kung may iba pa siyang kailangan. Nataranta si Hito habang si Nida ay umakyat sa ibabaw niya at sinabing ibibigay niya kay Hito ang best first time ever. Halos mawindang si Hito at sinabi niyang kahit ang pinaka-corny na videos ay may mas maayos na emotional development kaysa rito. Hindi alintana ni Nida ang kanyang sinabi at halos halikan na siya, nang biglang bumukas ang pinto, naputol ang lock, at dumating si Yuki. Dumiretso si Yuki kay Hito matapos mag-alala at pumunta agad sa infirmary pagkatapos ng klase. Nanlaki ang mata niya sa nakita, si Hito, nakapailalim kay Nida.
Napanatag si Hito sa presensya ni Yuki at agad siyang nagtago sa likod nito. Tinanong ni Yuki si Nida kung ano ang ginagawa niya, at sagot nito, prank lang, daw iyon na ginagawa niya sa cute at inosenteng mga lalaki. Hindi naniniwala si Hito dahil halos kainin na siya ng buhay. Pero binaliwala ni Nida ang alalahanin niya, sinabing dapat bumalik siya para kumuha ng eye drops. Tumanggi si Hito na lumapit, lalo na habang patuloy siyang tinutokso ni Nida. Biglang hinayla siya ni Yuki palapit sa kanya, sabay sinabing dapat lumayo si Nida kay Hito. Namula si Hito sa gulat nang mapansin niyang nagseselos si Yuki. Dinala siya ni Yuki palabas ng infirmary habang sinasabing dapat bumalik sila doon kung may kailangan. Pero hindi binitawan ni Yuki ang kamay ni Hito hanggang makarating sila sa isang tahimik na lugar. Pagdating doon, humingi ng paumanhin si Yuki sa paghila sa kanya. Sinabi ni Yuki na may mahalaga siyang sasabihin, tumibok ng mabilis ang puso ni Hito, iniisip na magko-confess si Yuki. Pero nagulat siya nang sabihin ni Yuki na si Nida ay tiyak na isang asasin tulad niya at kailangan nilang mag-ingat dito. Tama si Yuki, si Nida nga ay isang asasin na may matayog na ambisyon, magtayo ng isang harem ng gwapo at maskuladong modelo at mamuhay ng marangya sa Greece. Para matupad iyon, naging asasin si Nida at pumatay ng maraming tao. Ang kasalukuyang misyon niya ay alisin si Yuki, at kapag nagtagumpay siya, magkakaroon siya ng sapat na pera upang makamit ang kanyang pangarap. Samantala, sa bahay ni Hito, hirap siyang makatulog dahil binabantayan siya ni Yuki. Sinabi ni Hito na gusto niyang makatulog ng payapa, pero tumanggi si Yuki, sinasabing nag-aalala siya na baka umatake si Nida habang natutulog siya. Habang pinipilit ni Yuki na manatiling alerto para maprotektahan si Hito, sinabi niya na hindi siya makatulog habang nakatingin ito sa kanya. Nagkaroon ng ideya si Yuki, humiga siya sa kama katabi ni Hito. Nagulat at nataranta si Hito, kaya nagtago siya sa ilalim ng kumot upang hindi makita ang nararamdaman niya. Ngunit inamin niya na mas nag-aalala siya para kay Yuki kaysa sa sarili niya. Ipinahayag ni Hito ang hinala niya na maaaring ang target ni Nida ay si Yuki. Sineryoso ni Yuki ang sinabi niya at nag-isip kung totoo nga iyon. Sinabi niya kay Hito na huwag masyadong mag-alala dahil kahit sa pagtulog, kaya niyang talunin ang isang tulad ni Nida. Pero habang iniisip niya ito, napagtanto niyang bumabalik ang kanyang nakaraan at nadamay na si Hito dito. Hinawakan niya ang kamay ni Hito at sinabing huwag mag-alala, gagawin niya ang lahat para protektahan ito, anuman ang mangyari. Namula si Hito sa sinabi ni Yuki at tumayo, sinasabing gusto rin niyang protektahan si Yuki kahit wala siyang kakayahang gawin iyon. Bigla niyang binuksan ang bintana para kumuha ng sariwang hangin, pero sinabi ni Yuki na siya na ang gagawa dahil maaaring may mga sniper. Nang i-unlock niya ang bintana, naamoy niya bigla ang paborito niyang sauce at na-curious kung saan ito nanggagaling. Habang abala si Yuki sa paghahanap ng pinagmulan ng amoy, narinig niya ang boses ni Nida, sinasabing nawawala na ang galing niya. Si Nida, na nakabihis bilang isang Catwoman cosplayer, ay nakapasok na sa kwarto. Hawak na nito si Hito, sinabi ni Nida na si Yuki ay lumaambat na dahil sa paglalaro ng bahay-bahayan, kasama si Hito, kaya madali siyang natrap. Tinanong niya si Yuki kung siya ba talaga ang kilalang assassin na White Wolf of the Dragon's 9. Kumuha si Yuki ng kutsilyo, pero sinabihan siya ni Nida na itigil iyon dahil babalatan niya ang mga mata ni Hito bago pa siya makagalaw. Biglang naglabas si Yuki ng nakakatakot na aura at nagsimulang magsalita sa Chinese, nagbabanta kay Nida na kung may gagawin itong masama kay Hito, pagsisisihan niya ito ng labis na hihilingin niyang mamatay na lang. Natakot si Nida sa presensya ni Yuki at umatras mula sa pananakit kay Hito. Inamin niyang ang tanging pakay niya ay si Yuki dahil sa isang komisyon na pumatay sa kanya. Gayunpaman, alam niyang malaki ang agwat ng kanilang kakayahan, at wala siyang laban kay Yuki kung wala siyang hostage. Dahil dito, dinukot niya si Hito at sinabing magkita sila sa school grounds ng 2:00 ng madaling araw kung gusto niyang buhay pa si Hito. Pag-alis ni Nida, muling binalikan ni Yuki ang mga salita ng kanyang guro, na anuman ang gawin niya, mananatili siyang isang gagawang assassin na ang tanging layunin sa mundo ay pumatay. Tinanggap ni Yuki na totoo iyon at nagpas siyang tigilan ng ilusyon na maaari siyang maging normal. Sinabi niya sa sarili na kailangang patayin si Nida, burahin ang lahat ng ebidensya, at kapag ligtas na si Hito, aalis siya ng bansa at babalik sa pagiging assassin. Ngunit biglang naalala ni Yuki ang sinabi ni Hito na gusto nitong manatili siyang ligtas at kasama siya.
Doon niya napagtanto na gusto niya rin ang parehong bagay. Samantala, dinala ni Nida si Hito sa school at tinali gamit ang bondage gear na lagi niyang dala sa kanyang bag, just in case. Sa kabila ng sitwasyon, nanatiling kalmado si Hito. Tinanong siya ni Nida kung hindi ba siya natatakot na maaaring mamatay siya anumang sandali, at lahat ng ito ay magiging kasalanan ni Yuki. Sinundan pa niya ito ng tanong kung galit na ba siya kay Yuki. Ngunit sumagot si Hito na kahit natatakot siya, may tiwala siya kay Yuki na poprotektahan siya. Na-impress si Nida sa sagot niya, lalo na't nasa ganitong sitwasyon si Hito. Sinabi ni Nida na hindi niya gustong idamay si Hito sa laban na ito, pero kinailangan niya itong gawin para labanan ang fearsome assassin na si Zu. Tinanong ni Hito kung sino si Zu, at ipinaliwanag ni Nida na iyon ang orihinal na pangalan ni Yuki sa Underworld. Hindi lang daw si Yuki isang assassin, isa siyang halimaw. Sinimulan ni Nida ang kwento tungkol kay Yuki, sa mundo ng mga assassins, maraming nakakatakot na tao, pero si Yuki ay nasa ibang level. Isa siyang cold-blooded killer na walang ipinapakitang emosyon habang pinapatay ang kanyang mga target. Hindi lang iyon, si Yuki ay ranggo 4 sa isang lihim na grupo ng mga pinakamagaling na assassin sa mundo, ang Dragon's Den. Pinaliwanag ni Nida na ang Dragon's Den ay kumukuha ng pinakamahuhusay na individual mula sa iba't ibang bahagi ng mundo upang sanayin bilang mga master assassin. Kasangkot sila sa halos lahat ng malalaking kaganapan sa kasaysayan. Pero dahil sa kanilang impluwensya at lakas, marami rin silang kaaway, at may napakalaking bounty sa ulo ng bawat miyembro. Sinabi ni Nida na kung mapapatay niya si Yuki, magkakaroon siya ng malaking reward at tataas ang kanyang reputasyon, na magbibigay sa kanya ng mas malalaking trabaho sa hinaharap. Ngunit hindi impressed si Hito, tinanong niya kung ang pinag-uusapan ba ni Nida ay ang parehong Yuki na 16 na taong gulang lang, na isang sandali ay walang emosyon, at sa susunod na sandali ay kitang-kita ang lahat ng kanyang nararamdaman. Galit na sumigaw si Nida, sinasabing sigurado siya na si Yuki ang assassin na tinatawag na Zu. Matagal na niyang minamanmanan si Yuki at alam niyang hindi siya nagkakamali. Biglang naisip ni Nida na si Hito ay hindi ordinaryong tao. Wala raw sino man ang magiging ganito kakalma sa ganitong sitwasyon, at higit pa rito, natunaw ni Hito ang stone cold heart ni Yuki. Nakumbinsi si Nida na may kakaiba kay Hito, pero plano niyang gamitin iyon sa kanyang kalamangan. Pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, dumating si Yuki sa lugar. Tumakbo siya papunta kay Nida, pero pinaputokan siya nito. Gayunpaman, madali lang na naswipe ni Yuki ang mga bala gamit ang kanyang mga kutsilyo. Napilitang gamitin ni Nida ang susunod na bahagi ng kanyang plano. Pinaputukan niya ang lupa, pinapagana ang isang trip mine na inihanda niya. Nabigla si Yuki nang malaman ang bitag, pero hindi siya nasaktan nang sumabog ito. Sa gitna ng usok, biglang sumugod si Yuki at inatake si Nida, na halos hindi makaiwas. Sinubukan ni Nida na i-taunt si Yuki. Sinasabing kapag nalaman ni Hito ang kanyang tunay na nakaraan, hindi siya kailanman papayagan nitong manatili sa tabi niya. Ngunit binaliwala ni Yuki ang mga panunuya at sinabihan si Nida na tumigil sa kadadaldal. Sinabi niya na may pasok si Hito kinabukasan, at kung magpupuyat siya, aantukin lang siya sa klase. Nagngit-ngit si Nida sa galit dahil walang sino man ang tumatagal sa kanya ng seryoso. Pinindot niya ang ilang mga button sa kanyang smartphone, at biglang lumabas ang mga laser sights na nakatutok sa mga braso at binti ni Hito. Sinabi ni Nida na may mga sniper rifle na nakatutok sa bawat limb ni Hito, at sa isang pindot lang ng button, magiging katawan na lang siya na walang kamay o paa. Hiniling ni Nida na sumuko si Yuki, pero imbes na mag-atras si Yuki, sumugod siya ng walang pag-aalinlangan. Sa pagkataranta, pinindot ni Nida ang button para paputukan si Hito. Pero biglang inilabas ni Yuki ang 4 na kutsilyo at itinapon ang mga ito sa ilaw ng mga laser. Napigilan nito ang lahat ng bala, nanlaki ang mata ni Nida sa takot. Hindi niya inakala na magagawa ito ni Yuki, habang sinusubukan ni Nida na i-activate ang isa pang bitag, biglang dumating ang isang kutsilyo ni Yuki at winasak ang kanyang smartphone. Sumigaw si Nida, nagrereklamo dahil bago lang ang phone niya at wala itong insurance. Nilapitan siya ni Yuki, at sa sobrang takot, tinutok ni Nida ang baril kay Hito. Pero mabilis itong tinanggal ni Yuki gamit ang isang sipa, sabay itinapon si Nida sa lupa. Halos mawalan na ng pag-asa si Nida, iniisip na ito na ang kanyang katapusan. Sinubukan niyang ilihis ang atensyon ni Yuki,
sinasabing hindi niya kailanman makakamit ang normal na buhay dahil isa pa rin siyang assassin. Tinanong ni Nida si Yuki kung hanggang kailan siya papatay ng mga paparating na kaaway at magpapanggap na ito ang normal niyang buhay. Ngunit kalma daw si Yuki at sinabing hindi na siya papatay pa ng sinuman at hindi niya hahayaang may mamatay dahil sa kanya. Pinalaya ni Yuki si Hito mula sa kanyang pagkakatali, at naglakad silang pauwi, iniwan si Nida na tulala. Habang nakahiga sa lupa, napagtanto ni Nida na lahat ng narinig niyang kwento tungkol kay Yuki ay totoo, isa siyang tao na kayang pumasok sa impyerno para makuha ang gusto niya. Sa kabutihang palad, hindi siya pinatay ni Yuki, natawa na lang siya, nagpapasalamat na buhay pa siya kahit humarap siya sa isa sa mga pinakadelikadong asasin sa buong mundo. Sa daan pauwi, humingi ng paumanhin si Yuki kay Hito dahil sa nangyari. Sinabi niyang kung gusto ni Hito, aalis na siya sa buhay nito para hindi na siya madamay pa. Napansin ni Hito ang lungkot sa boses ni Yuki at imbes na tanggapin ang alok, hinawakan niya ang kamay nito. Sinabi niyang turuan siya ng self-defense techniques para sa susunod, siya naman ang makatulong sa kanya. Napaluha si Yuki sa sinabi ni Hito, at masaya silang umuwi. Kinabukasan sa eskwela, naglalaro ang mga babae ng volleyball. Si Yuki, gamit ang kanyang malalakas na serve, ay patuloy na nakakascore ng puntos. Tinitilian siya ng mga lalaki mula sa sidelines, hindi makapaniwalang kamag-anak siya ni Hito. Ngunit hindi naman nababahala si Hito, alam niya kung gaano ka-awesome si Yuki. Habang iniisip niya ang nangyari kagabi na parang eksena sa action movie, nagkaroon siya ng goosebumps. Gusto niyang malaman ang nakaraan ni Yuki, pero ayaw niyang pilitin ito. Biglang tumigil ang laro, at ngumiti si Yuki kay Hito. Lahat ng mga lalaki ay naging seloso sa kanya, habang nalulunod siya sa kanyang iniisip, may lumipad na volleyball diretso sa mukha niya. Sa kabutihang palad, naharang ito ng isang tao, si Nida, na ngayon ay blonde na ang buhok. Flinert niya si Hito, tinanong kung ayos lang siya, sabay umupo sa tabi nito. Lalong naging seloso ang mga lalaki, habang si Hito naman ay nataranta, dahil ang tao na halos pumatay sa kanya kagabi ay biglang nandoon. Flashback, pagpasok nila Hito at Yuki sa school kaninang umaga, nakita nila si Nida sa kanyang bagong anyo. Agad na nagbantay si Yuki, pero ipinaliwanag ni Nida na wala siyang balak manakit. Sinabi niyang tapos na siya sa pagiging nurse at nagdesisyong maging physical education teacher na bagong lipat mula sa ibang bayan. Dagdag pa niya, ipinakilala niya ang sarili bilang pinsan ni Hito. Nagulat si Hito at sinabing wala silang kahit anong pagkakahawig, pero sinabi ni Nida na hindi niya kailangang mag-alala tungkol doon. Ipinagmalaki niya na isa siyang master sa gathering information at pagbabago ng anyo, ngunit ang blonde niyang buhok daw ang kanyang original look. Tinanong siya ni Yuki kung ano ang ginagawa niya doon, at sinabi ni Nida na mahilig siya sa mga interesting things. Sinabi ni Nida na nakakatuwa raw makita ang isang legendary assassin tulad ni Yuki na nagsisilbi sa isang wimp. Dahil dito, napagdesisyonan niyang manatili sa school para mas maobserbahan ang dalawa. Ipinangako ni Nida na wala na siyang balak manakit o magdulot ng gulo. Hindi pa rin kumbinsido si Yuki, kaya nag-alok si Nida ng 3-month supply ng Katsuda bread bilang garantiya ng kanyang katapatan. Agad na tinanggap ni Yuki ang alok ni Nida nang walang pag-aalinlangan. Sinabi niya kay Hito na huwag mag-alala dahil kahit sa larangan ng mga asasin, may mga alituntunin, hindi nila basta-basta pinapatay ang mga sibilyan. Naniniwala siyang natuto na si Nida ng leksyon at hindi na sila guguluhin nito. At kahit pagawin niyon ni Nida, tiwala si Yuki na kaya niyang harapin ang mga katulad nito kahit natutulog siya. Dahil dito, pumayag silang hayaan si Nida na, lihim, na obserbahan sila. Pero tila nakalimutan ni Nida ang bahagi tungkol sa pagiging lihim. Naging clingy siya kay Hito, sinasabing ayaw niya talaga sa trabaho bilang physical education teacher, pero iyon ang pinakamadaling trabaho kung gusto mong mag-slack. Habang papalapit ng papalapit kay Hito, bumulong pa siya ng mga malalaswang bagay upang mapahiya ito. Dahil dito, nagalit si Yuki, sa galit, hindi niya napigil ang gamitin ang kanyang buong lakas ng tamaan niya ang volleyball. Tumagos ang bola sa net at tumama sa pader, na ikinawasak nito. Ninerbyo si Yuki habang tinatanong siya ng mga babae kung bakit tila may superhuman strength siya. Sa tanghalian, sabay na kumain sina Hito at Yuki, humingi ng paumanhin si Yuki dahil sa pagkawala ng kontrol niya kanina. Sinabi ni Hito na hindi iyon kasalanan niya, doon,
Inamin ni Yuki na kahit sigurado siyang walang masamang balak si Nida, parang may kakaibang naramdaman siya nang makita itong sobrang lapit kay Hito. Tinanong niya kung normal ba ang ganitong pakiramdam o kung nagkikilos siya ng kakaiba. Napagtanto ni Hito na nagseselo si Yuki dahil may ibang babae na naging malapit sa kanya. Ilang araw ang lumipas, habang ginagawa ni Yuki ang mga gawaing bahay, binuksan niya ang washing machine para kunin ang mga nilaban. Nang makita niyang malinis at tuyo na ang mga tuwalya, sobrang natuwa siya. Tumakbo siya kay Hito upang sabihin ang magandang balita, dahil hirap na hirap siyang labhan ng maayos ang mga iyon nitong nakaraang buwan. Pinuri siya ni Hito, at bumalik si Yuki sa paggawa ng iba pang gawaing bahay. Tinanong ni Hito kung ano ang dapat nilang kainin sa hapunan, at sinabi ni Yuki na dapat silang magluto ng shredded cabbage na may pork cutlet at ang paborito niyang special sauce. Sumang-ayon si Hito at dinala siya sa sikat na tindahan kung saan siya bumibili ng pork cutlets. Sa tindahan, tinanggap ng matandang babae ang order ni Hito. Napansin nitong si Yuki ay nakadikit ang mukha sa salamin ng bintana habang tumutulo ang laway niya, sobrang na-excite sa malaking dami ng sauce na nasa loob. Napansin din ni Yuki ang matandang lalaki sa loob ng shop, nagpuputol ng pork cutlets. Ang buong katawan nito ay nanginginig habang naglalakad, pero nang i-chop niya ang cutlets, bigla itong naging sobrang kalmado at perpektong hiniwa ang mga ito sa magaganda at pantay na piraso. Namangha si Yuki at inisip na ang matanda ay tiyak na isa ring master assassin dahil sa kanyang pambihirang kasanayan, kahit sa edad niya. Hindi naman pinigilan ni Hito ang imahinasyon ni Yuki at hinayaan itong mag-isip ng malalim tungkol dito habang natatawa. Habang nagbubulong si Yuki tungkol sa matandang lalaki na maaaring isang legendary assassin, tinanong ng matandang babae si Hito kung ano ang sinasabi ni Yuki. Agad namang nag-improvise si Hito at sinabing malaking fan si Yuki ng kanilang special sauce. Tuwang-tuwa ang matandang babae at sinabi kay Yuki na siya ang nakaimbento ng recipe ng sauce. Nanlaki ang mata ni Yuki sa narinig at tinanong niya ang matanda, "Isa po ba kayong Diyos?" Nagpasalamat siya ng labis, ipinaliwanag kung gaano kahalaga sa kanya ang sauce. Sinabi niya na hindi niya kailanman naranasan ang lasa ng pagkain hanggang sa matikman niya ang sauce na ito. Ngumiti ang matandang babae at sinabing baka may kulang sa init at saya sa buhay ni Yuki noon, kaya't hindi niya ma-appreciate ang lasa ng pagkain. Idinagdag niya na siguro kaya nalasahan ni Yuki ang sauce ay dahil masaya na siya ngayon. Habang iniisip ni Yuki ang kaligayahang natagpuan niya mula noong makilala si Hito, biglang lumapit ang matandang lalaki at tinapak ang balikat niya. Sinabi nitong may alikabok sa balikat niya, nagulat si Yuki dahil hindi niya naramdaman ang presensya nito. Doon niya kinumpirma ang hinala, isa itong legendary assassin. Biglang naging fan si Yuki, matapos nito, tinikman ni Yuki ang sariwang sauce at pakiramdam niya ay nasa langit siya. Masaya silang umuwi ni Hito upang maghapunan, pagkatapos ng hapunan, habang naglalaban ng pinggan si Yuki, sinubukan ni Hito mag-research tungkol sa Dragon's 9 gamit ang Google. Pero ang mga resulta ay sinasabing isa lamang itong Chinese legend. Nagtaka siya kung dapat ba niyang tanungin si Yuki tungkol dito, pero nagpa siya siyang huwag na lang dahil alam niyang pinipilit nitong kalimutan ang nakaraan. Nakakatulog si Hito sa sofa, at napanaginipan na naman niya ang araw na iniwan sila ng kanyang ina. Umiiyak siya sa panaginip, nagmamakaawa na huwag itong umalis, at sinusubukang habulin ito. Biglang nagising si Hito at natagpuan ang sarili niya sa mga braso ni Yuki. Natarante siya nang maramdaman ang isang bagay na, jiggly, na tumama sa kanyang baba. Tinanong ni Yuki kung nanaginip na naman siya tungkol sa kanyang ina, at inamin niya ito. Inalok siya ni Yuki na magpahinga sa kanyang juicy thighs upang makalimutan ang masamang panaginip. Agad namang namula si Hito at tumangging gawin ito. Biglang nahulog ang smartphone ni Hito mula sa kanyang kamay, nakabukas pa ang Chrome tab. Napansin ni Yuki na nag-search si Hito tungkol sa kanyang dating organisasyon. Tinanong niya kung curious ba si Hito, sumagot si Hito na gusto niyang malaman ang higit pa tungkol sa kanya. Sinabi ni Yuki na hindi niya maikukwento ng marami tungkol sa Dragon's 9 dahil hindi rin niya ito gaanong kilala. Ipinaliwanag niya na isa lang siyang mindless killer noon, nakatuon lamang sa pagganap sa kanyang mga trabaho ng maayos upang hindi siya ma-discard. Kaya wala siyang masyadong alam tungkol sa organisasyon. Sinabi ni Yuki kay Hito na ang buhay niya sa kadiliman ay nag-iwan ng malalim na sugat, kaya't pati ang mga ordinaryong bagay sa kanyang bagong buhay ay nakikita niyang nakakasilaw. Dagdag pa niya,
masaya siyang napunta siya kay Hito at nagkaroon ng pagkakataong subukang maging normal. Namula si Hito sa hiya at sinabing masaya rin siyang dumating si Yuki sa buhay niya. Ngumiti si Yuki at nagpasya siyang magkwento pa tungkol sa sarili. Sinabi niya kay Hito na gusto niyang ipahiga ito sa kanyang kandangan dahil noong una nila itong ginawa, naramdaman niyang tunay siyang nakatulong sa kanya. Lalong namula si Hito sa narinig at nagdesisyon siyang magbahagi rin ng isang bagay. Sinabi niyang ang kanyang panaginip kanina, na nagsimula bilang bangungot, ay nagbago. Habang hinahabol niya ang kanyang ina sa dilim, napunta siya sa liwanag, kung saan sinagip siya ni Yuki na parang isang anghel. Kinabukasan, natapos ni Yuki ang lahat ng kanyang gawain at pumunta sa palengke upang mamili ng mga gulay. Habang namimili, hindi maiwasang tumitig sa kanya ang lahat ng lalaki sa palengke, pero hindi ito pinapansin ni Yuki. Habang pumipili siya ng mga gulay, tinulungan siya ng matandang tindero. Biglang lumapit sa kanya ang isang batang babae at, medyo kinakabahan, sinabi nitong matagal na siyang pinagmamasdan. Pinuri siya ng bata, sinasabing sobrang ganda at astig niya. Masaya si Yuki sa natanggap na papuri, ngunit nagulat siya nang sabihin ng bata na gusto rin niyang maging katulad niya. Tinanong siya nito kung saan niya nakuha ang kanyang maid uniform dahil hindi raw iyon normal na sinusuot ng karaniwang tao, pero gusto rin niya nito. Nagulat si Yuki sa narinig, inisip niyang normal lang ang maid uniform, pero mukhang hindi pala. Sakto namang dumating si Hito upang bumili ng mga magazine. Agad na tinanong ni Yuki si Hito, hindi ba normal ang maid uniforms? Napilitan si Hito na aminin ang totoo, hindi ito karaniwang kasuotan para sa labas ng bahay. Sa susunod na linggo, nagpasya silang pumunta sa shopping complex upang kumuha ng mga casual clothes para kay Yuki. Naghihintay na roon si Rico, pero sa gulat ni Hito, naroon din si Nida. Agad niyang tinanong si Nida kung ano ang ginagawa nito roon. Sinabi ni Nida na naglagay siya ng bag sa kwarto ni Hito at nalaman ang kanilang plano. Sinabi ni Hito kay Nida na umalis na, pero iginiit ni Nida na kailangan nila ng expert advice sa pagbili ng damit para kay Yuki, at siya ang pinakamahusay na kandidato. Naging curious si Rico at tinanong kung ang cool at mature na babaeng ito ay isa ring assassin. Kinumpirma ito ni Nida bago literal na sinakal si Rico gamit ang kanyang marshmallows, na nagdulot ng panibagong kink sa kapatid ni Hito. Sinabi ni Rico na alam niya ang tamang tindahan para makahanap ng magandang damit para kay Yuki. Ngunit sa halip na normal na tindahan, dinala niya sila sa isang cosplay store at pinasuot si Yuki ng mas kapansin-pansing maid uniform. Habang nagpipicture si Rico, na tila ito lang ang dahilan kung bakit niya dinala si Yuki doon, nagreklamo si Yuki na hindi niya gusto ang damit dahil hindi ito praktikal. Sumunod na sinubukan ni Yuki ang isang napakaikling damit, pero ayaw niya rin ito dahil hindi ito maganda para magtago ng kutsilyo. Sinabi ni Hito na hindi na niya kailangan ng mga kutsilyo dahil hindi na siya assassin, pero ipinaliwanag ni Yuki na nakakaramdam siya ng kapayapaan kapag may dala siyang armas. Pumunta sila sa isang normal shop, kung saan sinubukan ni Yuki ang iba't ibang normal na damit. Habang abala si Rico at Nida sa paglagay ng swimsuit sa mix ng sinusubukang damit ni Yuki, tinanong nila si Hito kung alin ang pinakagusto niya. Sinabi niyang mas gusto niya si Yuki sa isang long white dress. Agad siyang pinagtawanan ni Nida, sinasabing ang fantasy ni Hito ay parang straight out of a romance novel. Naiinis si Hito at nagdesisyong layuan na si Nida. Sa huli, binili nila halos lahat ng sinukat ni Yuki, at nagpasya silang umuwi. Bigla nilang nakita ang isang Halloween item store, at si Rico ay nagmadaling pumasok upang bumili ng mga costume. Nagbihis siya bilang witch, samantalang si Yuki ay nagsuot din ng witch costume, pero mas maganda. Si Nida naman ay nagbihis bilang isang cop from the hub na nagustuhan ni Rico. Nagbonding sina Rico at Nida sa kanilang mga twisted fantasies, habang si Hito at Yuki ay tahimik na nanonood sa kanila mula sa malayo. Sinabi ni Hito na talagang mahilig si Rico sa Halloween, pero hindi siya gaanong interesado. Bigla niyang nakita ang poster ng isang sikat na zombie movie at tinanong si Yuki kung gusto nitong manood. Pumayag ang mga babae, pero sinabi ni Yuki na hindi pa siya nakapanood ng ganitong pelikula. Tinanong siya ni Hito kung nakapunta na siya sa cinema hall, at inamin ni Yuki na oo, pero ang tanging dahilan ay upang samantalahin ang dilim at patayin ang kanyang mga target. Naging awkward si Hito, pero sinabi niyang dapat maranasan ni Yuki ang panunood ng pelikula para sa totoong dahilan. Sa loob ng sinehan, nakatulog si Nida sa kalagitnaan ng pelikula,
pero si Yuki ay sobrang engrossed. Habang tumatagal ang pelikula, lumaki ang takot niya sa mga zombie. Pagkatapos ng pelikula, inamin ni Yuki na nagkaroon siya ng zombie phobia. Sinabi ni Rico na ang mga zombie ay mabagal at bobo, kaya't madali lang silang talunin. Pumayag si Yuki, pero sinabi niyang ayaw niya sa amoy ng nabubulok na katawan. Idinagdag pa niya na dahil patay na ang mga zombie, hindi niya sila kayang patayin ulit, na lalo pang nagpalala ng kanyang takot. Habang nanginginig si Yuki, naisip ni Hito na pakalmayin siya, kaya't inalok niyang ilibre ang mga ito ng desserts. Nagsalo-salo sila ng desserts habang masaya, habang kumakain, napansin nila ang isang shy pink-haired girl na nakamasid sa kanila mula sa kabilang kalye. Biglang hinawakan ng isang lalaki ang kamay ng babae at sinabing, "Nagkulang ka sa pagbabantay." Tinawag niya ang babae na naka at sinabihan itong hindi siya magiging mahusay na assassin kung ganoon ang ugali niya. Pinagsabihan niya si Naka na huwag magpapadistract at manatiling nakatuon sa training. Humingi ng paumanhin si Naka sa kanyang trainer at nangakong magpo-focus na sa training. Ngunit hindi nagtagal, muli niyang naibilang ang atensyon kay Hito at sa mga babae na mukhang masayang-masaya habang kumakain. Kalaunan, nagpaalam si Nida upang umuwi, at sinabi ni Rico na sa susunod, dapat sila na lang ang mag-shopping ng magkasama. Nagpa siya si Hito na ihatid si Rico pauwi, habang sinabi naman ni Yuki na siya ay mauuna ng umuwi upang maghanda ng hapunan. Pag-alis ng dalawa, tumingin si Yuki sa kanyang refleksyon sa bintana ng tindahan at nagsimulang mag-isip tungkol sa kahalagahan ng kanyang maid uniform sa kanyang buhay. Pagdating sa bahay, agad siyang nagpalit pabalik sa kanyang maid uniform at pumunta upang tingnan si Makai. Napansin niyang madumi na ang mga laruan at rug nito, kaya sinabi niyang lilinisin na niya ang mga iyon. Ngunit biglang tumakbo si Makai dala ang rug, kaya hinabol niya ito. Biglang naging maulan, at narinig ang malalakas na kulog. Nakaramdam ng paranoia si Yuki, iniisip na baka maganap ang isang zombie attack. Habang nagpapanik si Yuki, patuloy na naglalaro si Makai. Tumama ito sa mesa sa kusina, na nagdulot ng pagbagsak ng malamig na sopas sa kanyang ulo. Nang lumapit si Makai kay Yuki na may maduming towel sa ulo, inakala niyang isa itong zombie at inatake siya. Pag-uwi ni Hito, natagpuan niyang punit-punit ang towel ni Makai, at ang aso ay mukhang malungkot. Humingi ng paumanhin si Yuki at nangakong aayusin ang towel. Bagamat nagdududa si Hito kung posible pa ito, sinabi niyang gawin ni Yuki ang gusto nito. Napansin ni Hito na muli nang nakasuot si Yuki ng kanyang maid uniform. Tinanong niya kung hindi ba niya nagustuhan ang mga damit na binili nila. Sinabi ni Yuki na nagustuhan niya ang mga iyon, pero hindi niya kayang tuluyang talikuran ang maid uniform dahil ito ay regalo mula sa dati niyang master, isang matandang lalaking may sakit na tumulong sa kanyang makawala sa buhay bilang assassin. Siya rin ang nagpadala kay Yuki kay Hito, ipinaliwanag ni Yuki na gusto niyang patuloy na isuot ang maid uniform dahil ito ay paalala sa kanyang master. Tinanong niya si Hito kung weird ba ang patuloy niyang pagkagusto sa uniform na iyon at ang pagkakaroon niya ng zombie phobia kahit isa siyang assassin. Sinabi ni Hito na hindi iyon weird, normal lang para sa tao na magustuhan ang mga bagay na may malalakas na alaala at matakot sa mga bagay na nakakatakot. Sinabi niya kay Yuki na huwag nang mag-alala sa opinyon ng iba at maging isang bersyon ng normal na komportable siya. Masaya si Yuki sa narinig. Ngunit biglang nagsimulang tumakbo si Makai sa paligid ng kwarto, hinihintay ang kanyang towel na maayos. Binuhat siya ni Hito at napansin na ang towel na iyon ang suot ni Makai noong una siyang iniwan sa kanilang pintuan. Napagtanto ni Hito na si Makai ay attached sa towel dahil ito ay paalala ng kanyang pamilya. Naiintindihan ni Yuki kung paano nararamdaman ni Makai tungkol sa kanyang towel, dahil ang kanyang bell accessory ay ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kapatid na matagal nang malayo sa kanya. Nagulat si Hito sa narinig at agad na tinanong si Yuki kung totoo bang may kapatid siya. Ngunit tumitig lamang si Yuki sa kanya nang walang sinasabi, na para bang naglalayo sa tanong. Kinabukasan, pumunta sina Hito, Yuki, at Nida sa isang ramen shop. Dinala nila si Nida dahil siya lamang ang maaaring makatulong sa paghahanap ng impormasyon tungkol sa kapatid ni Yuki. Habang kumakain, sinabi ni Nida na si Hito ang magbabayad, kaya't agad niyang inubos ang buong bowl ng ramen ng mas mabilis pa kaysa kay Naruto. Matapos ito, sinabi ni Nida na hindi sapat ang ramen bilang kabayaran sa kanyang serbisyo. Nagalit si Hito at sinabing hatiin na lang ang bayad, ngunit si Yuki ay wala sa usapan.
Abala siya sa pagdaragdag ng kanyang paboritong sauce sa ramen. Nagulat si Nida at sinabing ito ay kasalanan laban sa perfectly made ramen, lalo na't isa siyang self-proclaimed disciple ni Gordon Ramay. Hindi pinansin ni Yuki ang sermon ni Nida, ngunit napansin niyang paubos na ang kanyang sauce. Nakita ito ni Hito at dinala siya sa tindahan upang bumili ng bagong stock. Sa tindahan, sinabi ng matandang babae na ubos na ang sauce dahil binili na ito ng mga estudyante sa lugar. Ang natitira lamang ay para sa regular na negosyo nila. Sinabi ni Yuki na okay lang, pero narinig ni Hito ang tunog ng kanyang pusong naduraj. Pag-uwi, tinitigan ni Yuki ang maliit na natirang sauce sa bote at sinabing gagamitin niya ito ng maingat upang magtagal ito ng 1 linggo. Napansin ni Hito ang lungkot niya, kaya't sinubukan niyang ibaling ang atensyon nito sa ibang bagay. Tinanong niya si Yuki tungkol sa kanyang kapatid, ano ang sasabihin mo sa kanya kung magkikita na kayo? Tanong ni Hito, sinabi ni Yuki na hindi niya naaalala ang mukha ng kanyang kapatid. Ipinaliwanag niyang kinuha siya mula sa kanyang pamilya noong bata pa siya, kaya't ang mga alaala niya tungkol sa kanila ay faint and scattered. Ang tanging natatandaan niya ay ang identical bells na ibinigay ng kanilang ina sa kanilang magkapatid. Simula noon, palagi niyang dala ang kanyang bell accessory, umaasang makikilala niya ang kapatid gamit iyon. Sinabi ni Yuki na natatakot siyang makita muli ang kanyang kapatid, dahil baka may galit ito sa kanya dahil sa nakaraan. Naging kabado si Hito at tinanong kung dapat bang sabihin kay Nida na huwag nang hanapin ang kapatid niya. Ngunit sinabi ni Yuki na kahit natatakot siya, magiging masaya rin siyang malaman na maayos ang buhay ng kanyang kapatid. Biglang dumating ang mga kaibigan ni Hito at tinanong kung namimili ba silang dalawa. Nagulat si Hito na makita sila, ipinaliwanag ng mga kaibigan niya na dumaan sila upang bilhin ang pinakabagong album ng kanilang paboritong singer na si Nazca, na magpe-perform din sa nalalapit na local festival. Habang nag-uusap, biglang nagsimulang magselos ang isa nilang maliit na kaibigan dahil sa kung gaano kalapit sina Hito at Yuki. Sinabi niyang tila kainahinala na kamakailan, dalawang magagandang babae na may kaugnayan kay Hito ang sumali sa kanilang eskwelahan. Napansin din niyang bihira nang makipag-bonding si Hito sa kanila mula nang dumating si Yuki. Sinubukang pakalmayin siya ng matangkad nilang kaibigan, sinasabing kahit paano, mukhang masaya si Hito dahil kay Yuki. Napangiti si Yuki nang marinig ito, pero si Hito ay mukhang nahihiya at nagkamot ng ulo, sinasabi na wala namang espesyal. Habang nagkukwento ang mga kaibigan ni Hito tungkol sa kanyang dark and edgy face noong middle school, pilit niyang sinusubukang patahimikin sila. Sa kanilang asaran, aksidenteng nahulog mula sa kamay ng isa niyang kaibigan ang signed album ni Nazca. Agad na kumilos si Yuki para iligtas ang album, itinapon niya ang kanyang bag upang pigilan itong mahulog sa drainage. Ngunit sa kanyang ginawa, tumalsik mula sa kanyang bag ang bote ng sauce. Nagulat si Yuki nang makita ang kanyang paboritong sauce na tumapon sa sahig, tuluyang naubos. Lubos siyang nalungkot, na parang naduraj ang kanyang puso. Kinagabihan, nanaginip si Yuki ng isang masamang bangungot, isang higanteng bote ng sauce na galit sa kanya dahil ubos na ito. Kinaumagahan, ginaisang siya ni Hito at sinabi ni Yuki na tila nawalan na siya ng dahilan para mabuhay. Sinubukan siyang i-comfort ni Hito, sinasabing makakabili siya ulit ng sauce sa susunod na linggo. Ngunit inamin ni Yuki na may isa pang panaginip siyang napanood, bagamat hindi niya isiniwalat ang detalye nito. Kinabukasan, muling napanaginipan ni Yuki ang parehong bangungot. Sa takot, tumakbo siya papunta sa kwarto ni Hito at sinabing hindi siya makatulog ng mag-isa. Namula si Hito sa narinig ngunit sinabi niyang nag-aaral siya para sa darating na pagsusulit. Kaya, nagdesisyon siyang manatiling gising sa tabi ni Yuki upang samahan siya hanggang sa mapakalma ito. Nagkape silang dalawa habang nag-uusap, biglang sinabi ni Yuki kay Hito na siya ay isang tao na may great character. Tinanong niya si Hito kung kailanman ay may kinapuotan ba siya. Nag-isip si Hito at sinabing hindi niya ito tatawaging galit, ngunit hindi niya nagustuhan ang kanyang ama dahil sa ilang bagay na nangyari noong nakaraan. Ngunit ganun daw talaga ang buhay pamilya, mayroon kang mga hindi pagkakaintindihan. Ang mga salita ni Hito ay nagpapaalala kay Yuki ng kanyang kapatid, na minsang sinabi sa kanya na galit ito sa kanya. Agad siyang bumalik sa kanyang kwarto, sinasabing baka nagiging istorbo lang siya kay Hito. Sa panaginip ni Yuki, nakita niyang muli ang empty sauce bottle, sinasabing inabandonan niya ito tulad ng ginawa niya sa kanyang kapatid.
Ipinakita ng bote na galit sa kanya ang lahat, pati na sina Hito at Rico. Habang nilalamon siya ng takot, nagsimula ang kanyang panaginip na unti-unting ipakita ang kanyang nakaraan. Noong bata pa si Yuki, siya ay isang genius, sa edad na 7, kaya na niyang magsalita ng 15 languages. Dahil dito, mabilis siyang nagiging tanyag dahil sa kanyang katalinuhan at pagiging cute. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, ang tanging mahalaga lamang sa kanya ay ang pasayahin ng kanyang mga magulang. Sa panaginip ni Yuki, bumalik siya sa kanyang ika-7 kaarawan. Noon ay masaya pa ang kanilang pamilya, ngunit biglang may dumating na hindi inaasahang bisita. Habang nagbubukas ng pinto ang kanyang mga magulang, sinubukan ni Yuki sa kanyang panaginip na pigilan sila, alam niyang may masamang mangyayari. Ngunit hindi niya sila mapigilan, at bigla silang naglaho mula sa kanyang panaginip. Nagsimulang umiyak si Yuki, at biglang nagsalita ang higanteng sauce bottle, sinasabing pinatay ang kanyang mga magulang dahil may mga asasin na dumating upang kunin siya. Sinabi pa nitong maging ang kanyang kapatid ay nadamay. Nakita ni Yuki ang madilim na bahagi ng kanyang nakaraan, nang mawala ang kanyang emosyon matapos ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Ibinigay niya ang sarili sa training upang maging isang cold-blooded murderer. Nang malaman ng kanyang kapatid ang tungkol dito, sinabi nito kay Yuki na galit siya sa kanya at itinapon ang bell na regalo ng kanilang ina. Ang boses sa kanyang panaginip ay patuloy na nagsasabing wala siyang ibang pagpipilian kundi manatiling asasin dahil iyon ang layunin niya sa mundo. Habang nawawala na si Yuki sa dilim ng kanyang panaginip, biglang nagbago ang boses at naging boses ng kanyang guro. Sa kanyang harapan, nakita niya ang guro na sinabihan siyang bumalik sa trabaho. Biglang nagising si Yuki nang marinig niyang tinatawag siya ni Hito. Tinanong nito kung ayos lang siya dahil narinig niya ang kanyang pagdaing habang natutulog. Sa isang iglap, mahigpit siyang niyakap ni Yuki at hinayla siya pababa sa kama. Nagsimulang magpanik si Hito, nanginginig na parang laruan ng nanay mo, dahil sobra ang sitwasyong ito para sa isang inosenteng tulad niya. Humingi ng paumanhin si Yuki sa pagiging mapilit, ngunit nakiusap siya na hayaang manatili siyang nakayakap sa kanya ng kaunti pang sandali dahil kailangan niya ito. Nararamdaman ni Hito na nanginginig si Yuki sa takot. Tinanong niya kung nanaginip ba siya ng masama, tumango si Yuki, ngunit hindi masabi ang buong detalye ng kanyang napanaginipan. Sinabi ni Yuki kay Hito na ang kanyang bangungot ay nagmula sa nakaraan niya at ayaw na niyang pag-usapan ito. Agad siyang niyakap ni Hito at hinaplos ang kanyang likod para pakalmayin siya at matulungan siyang makatulog. Sinabi niyang ito ang ginagawa ng kanyang ina kapag natatakot siya noon, at epektibo rin ito kay Yuki. Kinabukasan sa eskwela, nagulat ang mga kaibigan ni Hito nang tanungin sila ni Yuki tungkol sa nalalapit na Katsuda Festival. Tinanong nila kung bakit hindi alam ni Yuki ang tungkol sa sikat na festival na isang grand tradition ng kanilang paaralan. Ipinaliwanag nila na ang Katsuda Festival ay binubuo ng music festival, sports festival, at cultural festival, kung saan lahat ng klase ay nakikilahok. Ang panalo ay nakakakuha ng isang espesyal na bersyon ng Katsuda sauce. Nanlaki ang mata ni Yuki at nagsimulang maglaway nang marinig ang tungkol sa espesyal na sauce. Ngunit sinabi ng mga kaibigan ni Hito na, bilang freshman, malamang hindi sila mananalo sa kahit anong kategorya. Idinagdag nila na ang pinakamahalaga ay ang cultural festival at ang mga exam scores na kasama sa kabuuang resulta. Sa puntong ito, tinanong ni Hito si Yuki tungkol sa kanyang marka sa nakaraang pagsusulit. Ipinakita ni Yuki ang kanyang papel, at nakakuha siya ng 42 marks, bahagyang mas mataas sa failing grade. Ipinagmamalaki niya ito, ngunit nang malaman niya na ang class average ay kasama sa resulta ng festival, natakot siyang baka pababain niya ang average ng klase mag-isa. Sinubukan ni Hito siyang pakalmayan, sinasabing hanggat pumapasa siya, ayos na iyon. Mamaya, pumunta sina Hito at Yuki kay Nida upang kunin ang kanilang lingguhang kota ng Katsuda bread ayon sa kanilang kasunduan. Nagpasalamat si Yuki kay Nida, sinasabing nagdusa siya mula sa sauce withdrawal symptoms buong linggo. Habang naglalakad pabalik sa klase, napag-usapan nila ni Nida ang tungkol sa class average scores na makakaapekto sa festival. Biglang sinabi ni Nida na tiyak na ibababa ni Yuki ang average dahil hindi niya isinulat ang kanyang pangalan sa physical education test, ibig sabihin, bagsak siya. Nagpanik si Yuki, ngunit sinubukang ayusin ni Hito ang sitwasyon sa pamamagitan ng pakikipagkasunduan kay Nida. Sinabi ni Nida na kung gusto nilang maisulat ang pangalan ngayon,
kailangan nilang gawin ang kanyang trabaho ng libre, at cancelled na ang bread deal. Pumayag si Yuki, handang magbayad ng ganoong presyo upang manalo ng festival at makuha ang espesyal na sauce. Biglang dumaan ang isang malakas na ihip ng hangin, at napansin ni Nida na may pangalan na si Yuki sa answer sheet. Nagtaka siya kung paano ito nangyari ng ganoon kabilis. Bago makasagot si Yuki, inunahan siya ni Hito at ginawang parang abogado, sinasabing baka nandun na talaga ang pangalan pero hindi lang nakita ni Nida. Napaisip si Nida at napagtantong, lawyered, siya ni Hito, kaya't hinayaan niya silang makalusot sa pagkakataong iyon. Nang umalis si Nida, tinanong ni Hito si Yuki kung ano ang ginawa niya. Sinabi ni Yuki na hindi siya ang nagsulat ng pangalan, ang gumawa nito ay nagtatago sa likod ng pader. Lumapit si Yuki upang magpasalamat sa tumulong, ang tumulong pala ay si Naka, ang pink-haired na babae na nakita nila sa palengke, namula si Naka nang makalapit si Yuki at nagpakilala bilang kanilang kaklase, nauutal pa siya, ngunit sinabi niya kay Yuki na may alam siyang paraan upang manalo sila sa festival. Salamat sa panonood, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga susunod na recap. Kita-kits sa susunod.